Ang F-16 fighter ng Amerika ay ang malupit na multi-role fighter na matagal nang gustong makuha ng Philippine Air Force. Hindi ito makuha-kuha ng bansa dahil sa maraming mga hadlang gaya ng kakulangan sa budget at previous military priorities. Ngunit sa pagkakataong ito, sigurado na at lihitimo nang mapapasakamay ng Philippine Air Force ang nasabing mga fighter jet. At hindi lang isa mga kapatid, hindi rin teknolohiya ang tinataglay nito. Bago tayo magpatuloy, para sa mga nais magkaroon ng tuloy-tuloy na update sa ating channel, i-hit nyo lamang po ang all ng ating subscribe button para lagi kayong manonotify sa bawat video nating in-upload. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating channel. Back to the video. Nito lang April 1, 2025, inaprubahan na ng US State Department ang makasaysayang kasunduan na nagkakahalaga ng $5.58 billion upang magbenta ng mga F-16 fighter jet sa Pilipinas na isang malaking hakbang para sa modernisasyon ng Air Force ng bansa. Ang kasunduan na aprobado sa pamamagitan ng Defense Security Cooperation Agency at ipinadala sa Kongreso ay maghahatid ng 20 advance na F-16 Block 70-72 jet sa Pilipinas. 16 sa mga ito ang single-seat na F-16C models at 4 na 2-set F-16D variant, kung saan kasama sa mga eroplanong ito ang isang kompletong package ng mga armas at mga support system mula sa tagagawa nito na Lockheed Martin. Ang F-16 panong 1970s ay malaki na ang pinagbago. Halimbawa, ang Block may kasamang Viper Shield Electronic Warfare Suite. Ito ang nagpapahusay sa kakayahan ng aircraft na depensahan ang kanyang sarili laban sa mga banta ng radar at missile mula sa kalaban na mahalaga para sa kaligtasan sa mga rehiyong may matinding labanan. Sa kanyang top speed na higit sa Mach 2 at combat range na mahigit sa 500 miles, ang F-16 ay kayang magsagawa ng iba't ibang misyon mula sa air superiority hanggang sa mga precision ground strikes. Pagdating naman sa mga armas na napakahalaga rin para sa iba't ibang engagement, kasama sa kasunduan sa mga F-16 na kukunin ng Pilipinas ay ang mga high-tech na armas nito. Halimbawa, ang 112 na perasong AIM-120C8 AMRAAMs na mayroong kakayahang mag-target ng mga kalabang eroplano mula sa layo na 100 miles kahit hindi nakikita ang target. Mayroon ding 40 perasong AIM-9X Block 2 Sidewinder missiles na perpekto para sa close-range combat at may mahusay na kakayahang magmaneuver. Para naman sa mahusay na mga ground strikes, kasama sa package ang 36 na GBU-39B small diameter bombs na nagbibigay ng tumpak na mga hit sa maliliit at mabilis na mga target na mayroong kaunting collateral damage. Kasama rin ang mga mas malalaking bomba tulad ng Mark 82 at Mark 84 na maaring i-upgrade gamit ang GPS-guided JDAM kits para sa mas mataas na accuracy. Hindi pipitsugi ang mga armas na ito ng F-16 at talaga namang nasubukan na ito sa iba't ibang labanan. Kaya naman kapag nakuha ito ng Pilipinas kasama ang mga jet, walang duda na ang mga fighter na ito ay lalong magpapalakas sa kakayahan ng Philippine Air Force na matagal nang umaasa sa mga luma at laging depektibong mga eroplano. Ang huling dedicated fighter na ginamit ng bansa, ang Northrop E-5, ay tinanggal na sa serbisyo noon pang 2005. Mula noon, ang Pilipinas ay umasa na lamang sa mas magaan na mga platform tulad ng FA-50PH na isang trainer-turned light attack jet. Bagaman ang FA-50 ay talagang napapakinabangan para sa mga misyon laban sa insurhensya, ngunit kulang ito sa range, payload at advanced na mga sensors na kailangan para sa mas malawak na misyon sa depensa. Ang pagdating ng mga F-16 ay sasakto upang punan ang kakulangang ito dahil magbibigay ito ng isang modernong multi-role na fighter jet na kayang depensahan ang soberanya ng Pilipinas, lalo na sa South China Sea. Ang South China Sea ay nananatiling isang mainit na lugar ng tensyon kung saan madalas nagkakaroon ng salungatan ang mga teritorial na pang-aangkin ng China laban sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang mga puwersang pandagat ng China ay regular na pumapasok sa mga katubigan ng Pilipinas, nanggugulo sa mga mangingisda at kinikwestiyon ang mga posisyong militar ng bansa. Ang banta ng China mga kapatid sa West Philippine Sea ay mabilis na lamang matutugunan at masusubaybayan ng Pilipinas kapag nasa kamay na ng bansa ang mga F-16 dahil ang radar at missile system ng mga ito ay mayroong mahahabang range na maaring magpanatili ng distansya mula sa mga Chinese aircraft malapit sa mga disputed areas tulad ng Spratly Islands kung saan may mahina at maingat na presensya ng militar ang Pilipinas. Ang sniper pod ng F-16 ay maaari ding sumuporta sa mga maritime patrols na nag-aalok ng real-time intelligence para sa mga naval forces. Gayunpaman, ang pagpapatakbo ng mga advanced na jets na ito ay may mga hamon. Ang Philippine Air Force ay mayroon lamang kaunting experience sa ganitong uri ng sopistikadong mga eroplano. Kailangan nang i-upgrade upang maging akma sa mga high-performance jets na ito. Gayunpaman, ang logistic package ng pagbebenta ay layuning tugunan ito mula sa mission planning system hanggang sa precision measurements equipment.
Kung ikukumpara ang F-16 sa mga kalapit na bansa, ang mga bagong jet na ito ng Pilipinas ay magiging technologically advanced ngunit mayroon pa ring mga kompetensya. Halimbawa ang Vietnam na mayroong mga Su-30 na gawa ng Russia na mayroong mas mahahabang range at mas mabibigat na payloads. Ang Malaysia naman ay mayroong FA-18D Hornets at Su-30 MKMS na parehong may kakayahan ngunit limitado sa bilang. Ang China ang may pinakamakapangyarihang pwersang militar sa rehiyon ay may daan-daang advanced na jets kabilang ang stealth fighter na J-20. Ngunit sa kabila nito, ang AESA radar ng F-16 at ang integration ng mga missile ng US ay nagbibigay sa Pilipinas ng isang kalidad na kalamangan sa katulad na kakayahan ng mga kaalyadong bansa tulad ng Singapore na gumagamit ng F-15 SGS at F-35BS. Ang weaponry package naman ng fighter na ito ay nagpapakita ng dual focus para sa Pilipinas, ang external defense at internal security. Ang precision ng GBU-39 SDB ay ginawa itong perpekto para sa mga operasyon laban sa terorismo tulad ng mga nangyari sa Mindanao kung saan nakipaglaban ang Philippine military laban sa mga Islamist insurgents. Noong 2017 sa Marawi Siege, kinakailangan ng AFP na umasa sa less precise na FA-50 jets na nagresulta sa malawakang destruction ng mga target. Pero ngayong may darating na ng mga bagong F-16, ang mga precision guided munition nito ay magbibigay ng kakayahang magsagawa ng mas asintado na mga strike na magpapaliit ng collateral damage. Ang pinagsama naman itong mga advanced medium-range air-to-air missile o AMRAAM at short-range heat-seeking air-to-air missile o Sidewinders ay nagpapakita ng pag-aanda para sa mga posibleng aerial threats mula sa mga estado tulad ng China o iba pang mga regional contingencies. Ang pagiging versatile ng F-16 ay ginawa itong angkop para sa parehong mga conventional at asymmetrical na labanan. Ang ugnayan sa militar ng Estados Unidos at Pilipinas mga kapatid ay dumaan sa mga pagsubok, kabilang ang mga mahahalagang pangyayari tulad ng pagsasara ng mga base ng US noong 1991 at ang muling pagbuhay ng kooperasyon sa pamamagitan ng 1998 Visiting Forces Agreement at 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ang pagbebenta ng F-16 ay nagpapatibay sa muling pagbuo ng partnership na ito at tinutugunan ang mga magkasanib na alalahanin tungkol sa lumalawak na impluensya ng China sa rehiyon. Pinuna ng ilang kritiko ang presyo ng kasunduan na $5.58 billion lalo na't may mga malalaking pangangailangan ng Pilipinas sa loob ng bansa. Gayunpaman, iginigiit ng mga sumusuporta sa kasunduan na ang pamumuhunan na ito ay kinakailangan upang depensahan ang soberanya ng bansa. Ipinapakita ng US State Department ang kasunduan bilang isang hakbang upang suportahan ang katatagan ng rehiyon at ang pambansang seguridad ng Estados Unidos at nagbabagong balanse ng kapangyarihan. Ngayon mga kapatid, matapos ang deal na ito sa pagitan ng Amerika at Pilipinas, agad namang pumalag ang China at nagbigay ng babala na ang Pilipinas ay nagbabanta umano sa pangrehiyong kapayapaan. Ayon sa tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng China na si Guo Jiakun, ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa depensa at seguridad sa ibang mga bansa ay hindi raw dapat nakatutok sa anumang third party o magdulot ng panganib sa interes ng isang third party. Hindi rin daw dapat nagbabanta ang mga hakbang ng Pilipinas sa pangrehiyong kapayapaan at seguridad o magpapalala ng mga tensyon sa rehiyon. Ngunit para sa Pilipinas, ang pagbili ng bansa ng mga F-16 fighter sa Amerika ay isang matapang na hakbang na maaring magbago sa kalagayan ng seguridad sa rehiyon. Sa pangkalahatan mga kapatid, ang pagbebenta ng F-16 fighter jet sa Pilipinas ay isang mahalagang hakbang na magpapalakas ng kakayahan sa depensa ng bansa. Ngunit nagdudulot din ito ng mga hamon sa integration at pagpapanatili ng makabagong teknolohiya. Habang magbibigay ito ng mas mataas na proteksyon laban sa mga banta sa South China Sea, kailangan pa rin ng Pilipinas na maging maingat sa paggamit ng bagong militar